Hello, this is Osbeek Life of AKF. Nandito na naman po tayo. So, umuwi po ako for lunch. Today is Saturday. So, kahit po Saturday, nagwo-work po ako dito. Kasi pag Friday, hindi po ako napupunta sa school. So, my lunch for today, So, my lunch for today, I have salad. So, cucumber, tomato, and onions. And then I put a little bit of vinegar, lemon, and just a little bit of salt. And then I have potato and one bread because I know potato is not enough. Then I have eggs. So, and I have banana for my dessert at cheat day. Coke, a little bit of Coke only, and I have a little bit of water later. So, kumusta po ang mga buhay-buhay natin? Nakakapagod ang buong linggo na nagpupunta ka sa school, nagtatrabaho. You need to work. Kahit malamig ang panahon, wala kang choice but to go to work. So for today po, ang share ko po sa inyo is yung tungkol sa remittance, pagpapadala po dito galing sa Uzbekistan. O diba, pagka sahuran, ganun ang role natin ng mga OFW, magpadala sa pamilya natin para panggastos nila, saka pambayad din sa mga utang natin. Kasi lahat, believe it or not, lahat po ng OFW may utang. So, kaya po andito tayo para tayo ay makatulong sa ating pamilya para magkaroon ng kaunting ginhawa. At saka kung baga meron namang tayong meron tayong sobra, at least nakakapag-ipon-ipon po tayo. Di po ba? So, ang problema po dito sa ating lugar is ang pagpapadala. Ang pagpapadala po dito is direkta kami sa online, sa aming bank account. Kami na po mismo napapadala. Hindi katulad dun sa, kung andun ako sa Thailand na meron kaming agent. Dito, meron kang bank account na doon pinapasok ang sahod mo. Then, meron kang pinapasahan na application kung saan ikaw na ang magpapadala sa Thailand o sa Pilipinas. Ang problema po dito is, ang pagpapadala is may limit lang per day. Dapat 9 million sums lang ipapadala mo o lalabas mo sa iyong account na ipapalabas mo sa bansa nila. 9 million sums is equivalent to 24,000 baht. Nasa 40k pesos po yun. More than 40k pesos. Yun lang pong allow nila per day. So, ang nangyayari, nakakadalawa o tatlong transaksyon ka. Tatlong magkasunod na araw ka magpapadala. Kaya sa akin, may papadalhin sa Thailand. Kahapon ako napadala through the bank. Hanggang ngayon po, hindi pa pumapasok yung pera sa aking Thai bank account. Ang problema, hindi ko alam. Maybe because it's Saturday today, hindi pumapasok doon ng pera. Baka abutin pa ng Monday. Paano na lang ang aking mga pinag-count tayo sa Thailand? Kakahiya na palagi kang
reason hindi po pumasok ng pera. Yung hiniraman ko doon sa Pilipinas, yung papunta ko dito, yung ginamit ko para sa aking visa, yung house registration, ipinadala ko po kanina through GCash. Within a couple of minutes lang, parang mga 5 minutes lang, 5 or 6 minutes, pumasok agad po ang pera sa GCash. So, hindi ko alam anong problema sa Thailand. Kasi ganun din nung padala ako nung the other week, last week, nung sa reimbursement namin. So, yun sana ang pambayad ko din sa utang ko sa Pilipinas, pero inuna ko yung hiniramang, yung nagamit ko sa Thailand na pera. So, sa manugang ko, binalik ko yung pambayad sa bahay. Doon may share kasi ako sa pagbabayad sa bahay. So, yun muna ang ginamit. Tapos, nagbigay sa Pilipinas. Nagpadala ako nung gabi, mga bandang 9 p.m. Then the next morning, around 5 a.m., pumasok na ang pera sa aking Thai bank account. So ngayon, hindi ko lang, maybe it's because it's Saturday, hindi pa rin po pumapasok ang pera. Yun na, nag-aalala na ako. Pero sabi nila, pag sakailan hindi ma-process yung pera, ibinabalik ko ng application. Nababalik ko sa'yo ang pera. Kumbaga, hindi napasok. Ang ano lang po dito, ang kagandahan is, mura ang bayad sa pagpapadala. Every transaction po is 4,999,000 soms. Gawin na lang natin na 5 million. Ano? Hindi 5 million. Sorry. 4,999 soms. Or gawin na lang natin na 5,000 soms. Ang 5,000 soms po is nasa 13 baht. Yan po ang bayad sa pagpapadala dito. Mura, diba? Mura, kaso one time lang, one time per day ka magpapadala hanggang 9 million soms. Pag nagpadala ka ng 9 million soms, bayad is 5,000 soms. Ang 9 million soms ay pag ipinadala mo sa Thailand, nasa 24,500 baht. Nasa 41,000 k. Diba? Kaso kung halimbawa ang utang mo mabot ng 60k, halimbawa 60k pesos, eh di mag-aantay na naman ulit ng another day na para mabuo mo yung mabayaran. Hindi kasi pwedeng ng one time, big time na magpadala. Hindi kagaya sa Thailand. Walang limit ang padala sa Thailand eh. Kahit magkano, pwede kang magpadala. One time. Uy, pero hindi eh. Iba dito. Pero at least mura. Mura. Yun lang ang pakonsuelo. Ingat lang na hindi ka magkamali sa mga numero mo. Pagpapadala ko, tag-check mo yan. Tingnan mo na palagi. Ang aking talad. Lagyan ko siya ng onions para ano lang lata. May onions.
Kain po tayo. Sa inyo, sa ibang bansa, pupunta kayo sa bank para magpadala. Kami dito hindi. Kami don't have the time. Hindi ko alam kung pag sa bank kami direkta na magpadala, kung may limit din. At tingin ko, ganun talaga ang policy nila eh. May limit ang paglalabas ng pera dito sa Uzbekistan. Hindi ka basta-basta ng pera dito. Labas. Sa inyo, pwede kayo magpadala ng isahan lang. Pero parang malaki ang bahay mo. Nang una dati sa Thailand, ginagamit ko Western Union. Pero nung malaman ko na yung yung tungkol sa papadala ng GCash, nag-ano na rin ako ng GCash. Tapos, inano ko rin sila ng GCash sa Pilipinas yung anak ko. Kasi siya pinapadalhan ko. So, GCash to GCash na lang. Dito pwede from my bank, tapos to GCash pwede. Yun na lang yung gagamitin ko next time. Talagang kinakabahan ako sa bank to bank. Yung tangan. Buti yung GCash, nakikita mo kaagad yung pera eh. Tapos, pag doon ang GCash, kung may babayaran ka sa tangan, ilipat mo lang sa Taiwan. So, ayan lang po muna. This is Uzbek Life of KKF. Ang ating ichinika ngayon ay ang tungkol sa remittance or money transfers from Uzbekistan bank account to Thai bank account. Matagal siya mag-reflect. Maabot ng 24 hours, more than 24 hours na po. And wala pa rin po. Pero dati, nagre-reflect yun eh. Siguro ngayong Saturday kasi, wala pa. Pero pag Uzbekistan account to GCash, minutes lang po. Mga 3 to 5 minutes andun na. So, ayan lang po ang ating update for today. At saka yung ating lunch, cucumber salad, tapos meron po tayong egg, salang potato, banana, and a loaf bread. At ating cheat for today, Coke. So, ayan lang po. Salamat!